So hello guys, for today's video, ako lang ulit ang inyong makikita sa videong ito dahil nga mahaba-habang usapan ito guys at baka hindi makusunod sa Tagalog ang ating Indianong puti, ano? Saka seryosong usapan kasi ito guys, ayan. Kaya sabi ko kay Mister, ako na lang muna ang magbablog. So, ang topic natin for today guys is napakaseryoso at masasabi kong nakakalungkot. Ayan. So, ang pag-uusapan nga natin guys is awareness, isang babala sa mga dumadaming kababayan natin na nagmamahal ng Indiano. Alam niyo yun, lalong-lalo na sa mga magigiting nating OFW. Ayan, na naghahanap ng tunay na pagmamahal sa kanila at magpapasaya sa kanila no sa oras ng kalungkutan. Alam niyo yun. So may gusto lang akong i-share guys, isang kwento ng isang kababayan natin na OFW no na nag-PM sa akin at sabi nga niya is may malaki siyang problema. So ako nag-reply sa kanya. Ayan, so may permission siya sa akin guys. Nag-ask ako ng permission kung pwede kong i-share ang kanyang kwento. Ayan, so pumayag naman siya. So gusto ko lang i-share ang kanyang kwento guys for awareness dahil nga dumadami ang mga kababayan na natin no na nagmamahal ng Indiano. Alam niyo 'yon, na nahuhulog sa Indiano lalo na yung ating mga OFW. So karamihan kasi nang nagpi-PM sa akin guys is OFW talaga. Alam niyo 'yun na mga karelasyon nilang Indiano is LDR or minsan yung mga karelasyon nila is nasa isang bansa sila. Ayan, so ang kanyang kwento is isa siyang OFW at nagmamahal ng Indiano na akala niya siya na yung taong paninindigan siya ng buong buo kahit dumating yung isang bagay na hindi inaasahan. So to make the story short guys, nagkita nga sila dalawang sa hindi inaasahan, hayun na nga, dumating na nga yung pagsubok na buntis si kabayan. So, syempre, ang una niyang pinagsabihan, ang kanyang BF, ayan na Indiano. At sad to say, hindi pa daw handa si Indiano, patay na. So, hindi pa daw siya handa. Dahil nga dapat daw is kasal muna bago baby. Ayan, so dapat naisip niya yan, no, nung binuntis niya ang ating kabayan. Naisip niya sana yung bagay na yan, no? Ayan, so dapat sana kung hindi siya handa, gumamit siya ng protection or something na pwedeng maiwasan yung ganyang bagay, no? Sinuggest niya guys ang pagpapalaglag. Suggest niya sa ating kababayan na gawin. Dahil nga hindi pa daw siya handa, dahil nga hindi pa sila kasal. So hayun, yun yung nakakalungkot na moment guys, na sinuggest niya yun. So bilang Kristiyano no, so I think Christian naman si kabayan. So bilang Kristiyano, masakit yun. Masakit at malaking kasalanan kasi yun sa atin guys no, kasi nga kung hindi nyo na itatanong guys, napagdaanan ko yan nung isuggest sa'yo na ipalaglag mo ang iyong anak. Dahil nga dati nakwento ko sa inyo, may vlog ako about dyan guys no, na si Jess kasi noon high risk. Alam niyo yun na may diferensya daw si Jess kesyo ganyan. So sinuggest ng doktor namin na ipalaglag siya noon. Alam niyo, ang sakit talaga nung moment na yun guys na isuggest sa'yo yun. So ganun ang sagot ng boyfriend mo sa pagkakataon na kailangan mo siya, na kailangan mo yung magandang salita na manggagaling sa kanya. So, yun yung kanyang sinuggest guys para matakasan ang kanyang responsibilidad no kay kabayan. So, ang nakakalungkot na parte guys is OFW ang ating kababayan. Ayan. So, kapag ka nalaman ng kanyang employer no yung kanyang sitwasyon, so pwede siyang mapauwi ng Pilipinas nang wala sa oras, ano. So, yun yung isang kinakatakot niya. Ayan. Kaya nga sa mga kababayan ko dyan na nagmamahal ng Indiano or kahit ibang lahi man yan, kahit Pinoy, tapos nakipag-meet kayo sa kanila, mag-ingat kayo, sana maging babala ito sa inyo. Kasi guys, dito sa India, legal ang pagpapalaglag kapag 16 weeks of pregnancy. Ayan, if I'm not mistaken guys
Sa mga nakakaalam dyan, i-correct nyo ako kung mali ako. So, pero yan yung pagkakaalam ko guys, dahil nga dumaan kami sa ganyang sitwasyon, no? Which is pinaglaban ko talaga. Ayan, pinaglaban ko talaga na hindi ko gagawin yun. Kasi nga malaking kasalanan yun, tsaka tao na si Jazz nun eh. Ayan, so pinaglaban ko si Jazz that time guys. So, pagpapalaglag kasi dito sa India guys is hindi kasalanan para sa kanila yon. Kaya madali lang sa kanilang sabihin or suggest sa'yo ang way na yun. Kasi nga guys, di ba na lagi kong nababanggit sa inyo na dito sa India, importante ang reputasyon ng kanilang pamilya. So, dito guys, bihira kang makakita ng couple na kasal muna ay nabuntis bago kasal. Hindi gaya sa Pilipinas, no, nauso na yan. So, marami na rin nakikiuso. Ayan, so dito guys, hindi. Kasi malaking kahihiyan sa kanila yan. Dito sa India. So, yan ay kasalanan sa kanila guys, yung buntis ka tapos bago kasal. Kasalanan yan sa kanila. So, ayun na nga guys, no. So, since nung sinabi daw niya na buntis siya, ayun na. So, parang nanlamig na daw si Indiano sa kanya. So, may nanlamig na siya, no? Nanlamig na si Indiano sa kanya. Tapos parang naglalayo na. Ayan. So, nakakalungkot lang. Nakakalungkot lang sa part ng kababayan natin. Kasi ganun lang siya. Parang binitawan ni Indiano, no? Na ganun agad ang kanyang sinadjust. So, nakakalungkot talaga pagka nasa sitwasyon kang ganun. Ayan. So, sana guys, ang vlog na ito is maging babala or awareness sa mga kababayan natin dyan na mag-ingat kayo kasi hindi lahat ng Indiano is responsable. Ayan, kapag may mga ganitong sitwasyon, madali lang sa kanila ang iwanan ka. Ayan, so mas pipiliin nila yung mali kesa sa tama. So hindi ko nahihingin ang side ni Mr. sa topic na ito guys. So kaya hindi ko na rin siya sinama. Ayan, so sana makatulong ito guys sa mga kababayan natin dyan na nagmamahal ng Indiano. Doble ingat po tayo. Huwag po tayong magtiwala ng lubos-lubos. Magtira kayo para sa sarili nyo. Huwag nyong ibuhos ang buong pagmamahal nyo hanggat wala pa kayong seguridad ba na kayo na talaga hanggang sa dulo. Ayan, so thank you for watching guys. Yan lamang ating vlog for today. Bye-bye!